Ito pa, mga kababayan, sunod. Ano yung sunod, Ken? Ito, mga kababayan, ito yung sunod nating pag-uusapan. Mga kababayan, ang Mindanao, mga kababayan, ihihiwalay daw ng mga ng mga DDS. Hala ka, Diyos ko. At dalhin nila, mga kababayan, ito magulat kayo nito, dalhin nila sa United Nation or sa UN. Naku, mga kababayan, ito mga kababayan, itong mga DDS nagawa ng kabubuhan. Ito. Sa totoo lang, mga kababayan, itong mga DDS, gusto nga nilang ihiwalay ang Mindanao. Meron daw paraan para mahiwalay ang Mindanao sa Visayas at Luzon, dalhin daw nila ito, mga kababayan, sa United Nation. Ito po, mga kababayan, ayan ayan daw po ang watawat ng Republic of Mindanao. Mga kababayan, yan daw ang gagawin nilang flag pag nahiwalay na ang Mindanao sa Luzon. Ayan, ito na mga kababayan. Resolusyon para maihiwalay ang Mindanao, ihahain sa Council ng United Nation. Naku po, Diyos mio marimar, ito na. Sino kayang masusunod dito? Di ba ang presidente lang din naman ng Pilipinas? Alam nyo, mga DDS, huwag po kayo managinip ng dilat ang mata, uy. Sabi ko nga sa inyo, kung gutom kayo, ikain nyo. Di ba? Kung puyat kayo, itulog nyo. Ito, mga kababayan, according dito kay Arjan Chris Vlog sa kanyang post, ito na, mga kababayan, maghahain na ng resolusyon sa United Nation ang Mindanao-wide consultation upang maging independent ito at mahiwalay sa Pilipinas. Ito na ba yung sinisigaw ni Jimmy Bundok na Republic of Mindanao soon? Naku po. Ayon sa article ng Daily Tribune, ang kanilang source umano ay isang opisyal ng United Nations na nakabase sa New York City. Kailangan lamang daw ng resolusyon na ito ng endorsement ng isang member country para masimulan ang decolonization process. Manila imperialism ang binanggit na major reason ng grupo kung bakit nila ninanais na magkaroon ng independence ang Mindanao. Naku po, mga kababayan. Ito na ba yon yung sinasabi ni Jimmy Bundok? Flag of the Federal Republic of Mindanao 1986. Ito ang kanilang ipinakita, mga kababayan. Yan daw po ang flag, Federal Republic of Mindanao noong 1986. Ang source nila is Daily Tribune. Ayan po, nakalagay. Naku po. So ngayon, mga kababayan, kung meron mang magpasa ng resolusyon para ihiwalay ang Mindanao at ihahain sa Council ng United Nations ito para ang Mindanao ay manatili ng Federal Republic at magiging independent na ito at hindi na ito sakop ng Luzon at Visayas, or ang Visayas at Mindanao ay ipagsama nila, mga kababayan, kasi nakalagay dito Mindanao at Palawan Oo, ito flag daw ito, mga kababayan. Mindanao tapos Palawan. So ang Visayas at Luzon nandito, hindi kasali. So ngayon, mga kababayan, ang tanong ko lang, sino po ba ang kakatawan nito at sino po bang pipirma para maihiwalay ang Mindanao sa Luzon at sa Visayas? Di ba ang Pangulo pa din? Ngayon, mga kababayan, ito wala naman akong problema kung ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas at magiging Republic of Mindanao ito. Pero mga kababayan, isa lang ang masasabi ko. Ngayon nga na ang Mindanao ay sakupan ng Pilipinas, anong nangyari? So paano pa pagtanggalin pa ang Luzon at Visayas dyan? At isulo na lang ang Mindanao? So kapag may pumasok dyan na ISIS, sino na lang ang magtatanggol? Kapag may pumasok dyan na mga terorista, sino na lang ang susugpo? Kung ngayon ang Mindanao ay ihiwalay ninyo sa Luzon at sa Visayas,
at magkaroon ng pinuno dyan na si Sara Duterte or ang mga Duterte, imagine ninyong mabuti, oy. Sa ngayon nga na si Sara Duterte nasa power at ang mga kapatid niya, wala nga silang kwenta. Paano pa pag sila pa ang namuno dyan? Sabi nga ni Trillanes, ang mga Duterte, ang habol daw nila is power or posisyon. Hindi governance. So paano pa mangyari dyan? Do you think papayag ang mga Muslim? Ako wala naman akong pakialam kung ihiwalay ang Mindanao sa Visayas at Luzon. Pero, panindigan nyo yan. Diba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, kapag nasa ibang bansa kayo, ang laging nasa laman ng isip ng mga ng turista, no, ng mga dayuhan, Manila. Hindi po Mindanao. Bakit kadalasan ng mga dayuhan ayaw sa Mindanao? Because of terrorist. Magiging kawawa ang Mindanao. Tandaan ninyo yan, mga kababayan. Kadalasan kapag may turista or mga dayuhan na gustong bumisita sa Pilipinas, ang kadalasang nasa isip, Cebu or Manila. Wala po talagang Mindanao. Bakit? Ang Mindanao kasi kinakatakutan. Bakit? Kasi kapag may dayuhan na pumunta sa Mindanao, hinuhostage, niraransam, pinapatay. So mas lalo pong maiiwan ang Mindanao. Nakita nyo naman po, ngayon nga na malaya tayo, may pinuno tayo sa Mindanao, may mga kongresista tayo dyan, may mga mayors, may mga governors, mga barangay officials, local government. Kita nyo naman ang Mindanao, walang improvement, walang kaunlaran, nananatiling Mindanao pa rin. Tapos ihiwalay nyo pa? Saan kayo pulutin? Aanhin nyo yung malatuni-tuniladang planta ng gas dyan sa Maguindanao. Aanhin nyo yung tuni-tuniladang ginto ang makukuha nyo dyan sa Mindanao. Kung hindi naman kayang suportahan ng government dyan, kasi kailangan pa ng dayuhang mamumuhunan para makukutkot yan. Ito sa totoo lang mga kababayan, ang Mindanao, maraming gold at langis dyan. Totoo yan, hindi natin maitanggi. Kasi ako po'y taga Mindanao. Ang Mindanao po ay maraming mineralis dyan. Merong gold, merong gas, merong gasoline. Kasi ang Mindanao, Palawan, malapit sa Brunei. Magkadikit lang halos yan. May mga mineralis dyan. Diba? So ngayon mga kababayan, do you think kahit sabihin yung may mga ginto dyan, may mga mineralis dyan, may langis, may ginto, may mga lamang dagat, di ba? Yung mga kopra. Kasi nandyan yung planta ng gasolina, planta ng oil, di ba? Planta ng oil, ginto, mga gas. Pero mga kababayan, ilang presidente na ang dumaan. Never pong napunduhan ng government yan. Bakit? Kasi wala tayong pera na pampundo dyan para makutkot yung gas. Di ba nakita nyo sa Jessica Soho sa Maguindanao? Magsindi ka lang, nakakaluto ka na ng kanin. Kasi minsan yung lupa nila umaapoy. Kasi may mga mineralis dyan, may mga gas, may mga ginto dyan. Marami talaga. Pero mga kababayan, paano mo makuha ang ginto at gas dyan kung walang namumuhunang dayuhan? Bakit? Mahirap kasi kung ikaw dayuhan mamumuhunan dyan, kung papatayin ka rin din naman ng mga terorista, ng mga bandidong grupo katulad ng Abu Sayyaf, Jamaah Islamiyah. At take note, minsan, Muslim pa ang magiging kalaban mo. Magugulat ka na lang mismo na may grupo ng mga militanting grupo dyan na, or mga, tawag dito, mga armadong grupo na bigla kayong ransakin. Diba? Hindi nyo ba alam, sa tagal-tagal ko dyan sa Mindanao, maraming mineralis dyan, pero hindi kayang punduhan ng gobyerno yan. Kasi walang pera. E di sana ang yaman na ng Mindanao kung kayang kutkutin ang mga mineralis dyan. Hindi kaya. Kasi walang pera. Diba? Kung ang pinaglalaban ninyo ay mayaman kayo, parang Dubai, kailan pa maging Dubai ang Mindanao kung ang mga mamumuno dyan ay mga kurap?
'Di ba? Hindi magiging Dubai ang Mindanao. Yan naman kasi ang habol naman taga Mindanao. Gawing Dubai. Paano maging Dubai ang Mindanao kung ang mga namuno diyan kurap? Sabi ni Charles Al-Aban, "Hoy, ayaw pataka og istorya." Ano daw? Mindanao nang galing ang pagkain ng Luzon. Tanga. Huwag kang tanga. Ano Mindanao nang galing ang pagkain ng Luzon? Pinagsasabi mo. Anong akala mo dito sa mahalahisyendang bigasan palayan dito sa Nueva Ecija? Anong tawag mo dito sa bigasan dito sa may Kalinga? Sa Apayao? Anong nakita mo doon mga gulayan sa Benguet at mga karnihan sa Baguio, sa Tagaytay, sa Batangas, sa Cavite, at Pampanga? Yung sasabihin mo ang pagkain ng Luzon ay galing sa Mindanao. Putang ina, kayo nga mga taga Mindanao pumupunta ng Luzon para magtrabaho kasi walang hanap buhay dyan eh. Di ba? Pasagad, ikaw yung nagpataka ng yawit-yawit diha. Ayog, pasagad og istorya, oy, mag-research ka, para kang sisas. Yan, yung kasama ni Maharlika. Lahat daw ng pagkain galing sa Mindanao. Putang ina nyo, di sana kung ang lahat ng pagkain galing sa Mindanao, walang taga Mindanao na pumunta ng Luzon para maghanap buhay. Kasi walang mga trabaho dyan. Putang ina, pakabobo, tanga-tanga. Ito ipakita ko sa'yo. Sabihin mo lahat ng pagkain ng Luzon ay galing sa Mindanao. Tanga. Ito isaksak mo sa baga mo. Animal kang kabubuhan mo. Wag mo nga. Mag-research ka, Aban. Putang ina mo. Pinagluloko mo yung sarili mo. Huwag mo ginagago yung kapwa mo DDS, galing sa Mindanao ang pagkain ng Luzon. Ko ipakita ko sa'yo ito, Ito, magulat ka dito. Nganganga ka ngayon, animal ka. Pinagkakalat mo yung kabubuhan mong hayop ka. Huwag maging tanga, Tanga ka na nga, itatanga mo pa yung sarili mo. Ito, pakita ko sa'yo. Huwag kang gumaya kay Sas, Ayan, si Sas, Motherland. Huwag kang gumaya kay Sas. Kita mo? Pagkain sa Mindanao yan, Pagkain. Ito, Cagayan. Cagayan, metric tons o bigas, 895,000 metric tons. Isabela, 1,1.2 metric tons. Pangasinan, 1.1 metric tons. Nueva Ecija, 1.9 metric tons. Tarlac, 638,000 metric tons. Camarines Sur, 583,000 metric tons. Iloilo, 846,000. Leyte, 502,000 metric tons. Negros, 478 metric tons. Ito, Cotabato, 530,000 metric tons. Asaan yung sinasabi mong galing sa Mindanao ang kinakain? Ayan Cotabato, 530,000 metric tons lang. Halos nandito lahat sa Luzon ang bigas ng galing. 'Di ba? Apakabobo mong tanga-tanga ka. Pareho kayo ni Sas, nagpi-feeling matalino. Anong sabi ni Sas? Kapag humiwalay talaga si Menda kay Lucy, matik yan, magugutom si Lucy. Paano maging magutom si Lucy? Sige nga. Paano magugutom si Luzon? Kung humiwalay si Mindanao, putang ina, umaasa lang kayo sa Cotabato na bigas. Kung hindi mag-produce si Negros, Iloilo at Leyte, nga kayo dyan sa Mindanao. Tang-inang bobo nito. Tapos sasabihin mo, pagkain sa Mindanao ay dinadala sa Luzon, pagkain ng Luzon galing sa Mindanao. Putang ina ka. Sa Cotabato lang kayo umasa ng bigas. And the rest galing lahat sa taas yan. Di ba? Kita mo yan? Magkano lang yung metric tons nyo dyan? 530,000. Samantalang dito sa Luzon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na mga lugar na may bigasan. Mga hasyenda ito. Sa Iloilo, 1, 2, 3, 4. 4 sila. Camarines Sur, Iloilo, Negros at Leyte. Sa Mindanao, Cotabato lang, number 8. Tapos sasabihin mo, magugutom ang Luzon? Putang ina. Ang bububo ninyo mga DDS, New Year na itigil nyo na yan. Dyan nga sa Mindanao, saan ka nakakita na may gulayan dyan? Yung bukid nun, ginawa ng tourist spot. Diba?
Kita nyo yan? Apakabobo ninyo. Paano ang Davao Region, Caraga at Bukidnon? Cotabato nga lang nakalagay dito na may metric tons eh. 'Di ba? Ba't hindi mo i-search? Bakit ako utusan mo? Pinakitaan na kita, wag mo na ipaglaban. Alam niyo yung mga DDS, huwag niyo ipaglaban. Bakit? Pinaglalaban ninyo na pag ihiwalay ang Mindanao, magugutom ang Luzon. Putang ina. Itigil nyo na yan 2026 na, iiwan nyo yung kabubuhan ninyo noong 2025. Walang patutunguhan yan. Ang bububo ninyo, mga literal, mga DDS. Diba? So yun lang, mga kababayan. Yung ating live ngayon sa mga oras na ito, 1 oras na po tayo. Uy, mga DDS 2026 na. Iwan nyo yung pagiging bobo mo noong 2025. Diba? So yun lang, mga kababayan, para kang si Sas. Pinagpilitan mo na pag ihiwalay daw si Lucy, magugutom ihiwalay si Minda, magugutom si Lucy. Tapos pinuspan niya. Hindi niya iniisip na Cotabato lang ang inaasahan nila ng bigas. Diba? Diyos ko po naman. Kaya pagtigil-tigilin nyo yan. Hindi maganda yan. Itigil nyo yung mga kabugukan ninyo. Iwan nyo yung 2025, sunugin yung sarili ninyo. Para mawala yung kabubuhan ninyo. Tingnan nyo, 2026 na, kabubuhan pa rin bit-bit ninyo. Diba? So yun lang po. Mga kababayan.